Magandang araw sa inyong lahat. Tayo na't simulan ang intense na duelo ni Vlad at ni Istvan. Tara na't simulan na natin. Malapit na ang oras para magtagpo ang mga espada ng dalawang mandirigma. Tahimik na nakaupo si Alicia sa kanyang nakatalagang lugar, pinagmamasdan ng duelong isasagawa para sa kanyang karangalan. Lumapit ang pari at taimtim na ipinahayag ang mga alituntunin ng laban. Hindi ito isang laban hanggang kamatayan, kaya agad itong ititigil, kapag ang isa sa mga mandirigma ay malalagay sa panganib. Matapos linawin ang lahat, tinanong nito ang dalawang kalahok, kung tinatanggap nila ang mga patakaran. At gaya ng inaasahan, wala ni isa man ang tumutol. Sa sandaling iyon, opisyal nang sinimulan ang duelo. Biglang nagbago ang aura ni Istvan, mas naging mabigat, mas nakakatakot ang kanyang presensya. Sinubukan niyang inisin si Vlad, tinukso kung dala pa ba nito ang panyo na binigay ni Alicia. Ngunit nanatiling kalmado si Vlad. Sa halip na magpadala, binaliktad niya ang sitwasyon. Tinanong niya si Istvan, ano ang magiging kapalit kung sakaling ito ay matalo. Tinanong niya ito ulit kung ano ang ibibigay nito kapag ito ay natalo. Saglit na natigilan si Istvan. Ngunit nilinaw ni Vlad na nais niyang angkinan ang napakalaking espada nito bilang gantimpala. Doon ay biglang nagsalita si Istvan. Sa unang pagkakataon, naisip niyang maaari rin pala siyang matalo. Hindi lamang siya ang marunong sa larong isipan. Ipinagpatuloy ni Vlad ang kanyang mga salita, banayad, ngunit matalim. Pinanggit niyang narinig niya, na karaniwan sa mga taga-kanluran ng mang-agaw. At tinanong niya kung ipinagmamalaki ba ito ni Istvan. Bago pa makasagot ang kalaban, idinagdag ni Vlad na lumaki siya sa lugar kung saan normal ang pagnanakaw. Ngunit doon, ang manakawan ay maaaring katumbas ng kamatayan. Tinukoy niya ang madidilim na eskinita ng Sora, ang lugar na humubog sa kanya. At sa huli, tinanong niya kung sino ba talaga ang mas sakim. Ang nagnanakaw dahil sa luho, o ang nagnanakaw para mabuhay. Sa wakas, hinugot ni Vlad ang kanyang espada. Pumwesto siya sa kakaiba niyang tindig, isang posisyon na ikinagulat ni Istvan. Kasabay nito, naglabasan din ng malalaking espada, ang mga kabalyero ng Bayezid. Napagtanto ni Godwin at napatanong kung matagal na ba nila itong pinaplano. Hindi niya inaasahan ang ganitong sandali. At sa gitna ng tensyon, itinaas ni Vlad ang kanyang espada, handa nang harapin ang tagapagmana ng Gaidar. Tinanong nito kung gaano nga ba kalakas ang successor ng pamilyang Gaidar. Hindi na nakapaghintay si Istvan. Agad siyang sumugod, at pinakawalan ng isang mabigat na hampas. Mabilis na umiwas si Vlad. Ngunit sinundan agad ito, ng panibagong atake ni Istvan. Nasalag niya ito, ngunit ramdam niya ang bigat ng puwersang dala ng espada. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag. Naghintay ng tamang pagkakataon. Ngunit walang ibinigay na puwang si Istvan. Sunod-sunod ang kanyang mga pag-atake, walang pahinga, walang katiting na pagkakataong makapag-counter si Vlad. Sa gilid, napahanga ang mga kabalyero. Napansin ni Godwin kung gaano kahusay umiwas si Vlad, at kung paano niya sinasalag ang bawat pag-atake ni Istvan. Bukod pa rito, ang basang damo sa ilalim nila ay pabor sa mabilis kumilos, ngunit hindi sa mabibigat na teknik. Doon naunawaan ni Godwin, at napaisip kung sino ang nagplano ng lahat ng ito. Habang tumatagal ang laban, lalo pang naging agresibo si Istvan. Sinubukan itong atakihin ng pahal ang si Vlad, ngunit dahil sa bilis ni Vlad ay hindi pa rin niya ito matamaan. Ibinuhos niya ang kanyang lakas, nais niyang tapusin agad ang laban. Ngunit nananatiling isang hakbang sa unahan si Vlad. Sa galit, pinakawalan ni Istvan ang isang napakalakas na mababang atake. Muli itong nasalag ni Vlad, kahit nakamuntikan na itong nawalan ng balanse. Nagsimulang magtaka si Istvan. Paanong nakakayanan ng isang baguhan ang kanyang mga pag-atake? Muli nitong inatake si Vlad ng sunod-sunod na malalakas at hindi mahuhulaan na atake, ngunit tila naiwasan pa rin ito ni Vlad. Sinigawan ni Istvan si Vlad at sinabing, lumaban daw ito ng maayos at patas, gaano daw ito katagal tatakbo at iilag. Ngumiti na nga lang si Vlad at sinabing, hindi daw nito alam kung hanggang saan ito iiwas. Napaisip na nga lang si Istvan, na dahil daw sa basang damuhang ito kaya nahihirapan itong gumalaw at kumilos. Tuloy pa nito, magkakaroon daw si Vlad ng advantage kung ang laban na ito ay magpapatuloy.
Habang tumatagal, lalo pang nena si Istvan. At dito, sinubukan niyang udyukan si Vlad, sa pamamagitan ng panlalait. Nilait nito ang kanyang pinagmulan. Sinabi nitong kung makikita daw nito ng kanyang ina ay madidismaya daw ito sa pinaggagawa ni Vlad. Sa isang iglap, nagdilim ang mukha ni Vlad. Ngunit agad itong napalitan, ng isang ngiti. Hindi siya nagpadala. Sa halip, gumanti siya ng mas matalim na salita. Sinabi nito, na mas inaasahan niya ang mas desenteng insulto, mula sa isang maharlika. Sa unang pagkakataon ay sumugod si Vlad. Mabilis ang kanyang galaw, isang atake, na kahit nasalag, ay nag-iwan pa rin ng sugat, sa pisngi ni Istvan. Sinabi nito na kung makikita daw ito ng Count Gaidar, ay magiging masaya daw ito, dahil ang kanyang ipinagmamalaking anak ay sinayang ang kanyang maharlikang dugo. Nagalit ng sobra si Istvan at napaisip, ang pakikipaglaban sa isang hamak na slum peasant, na kamakailan lamang ay naging isang kabalyero ay isa daw itong insulto sa isang maharlikang pamilya. Sa galit, pinakawalan ni Istvan ang kanyang aura, at itinulak si Vlad palayo. Ngunit agad itong bumangon. Sinabi ni Istvan na wag daw itong isipin na hahayaan niya itong mamatay ng ganun lang kadali. Napaisip naman si Godwin na magaling daw itong si Vlad at tumagal daw ito sa ganitong laban. Umanga naman si Yeager sa ipinakita ng Gaidar's successor, at gaya daw ng inaasahan ang lalim ng kanilang mundo ay magkaiba. Lalong mas uminit ang laban. Alam ni Vlad na hindi siya magtatagal, kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang lakas. Naisip nito si Sir Joseph, sinabi nito na okay lang daw na matalo ito sa duelo. Ang importante ay may natutunan ito. Ngunit naisip din nito ang kanyang mga kasamang kabalyero, na tumulong at nagbigay sa kanya ng pagkakataon para sa duelong ito. At si Lady Alicia, na binigay ang kanyang karangalan sa kamay ko. Wala daw sa kanila na umaasa na ito ay mananalo. Makatuwiran naman daw, na walang mag-aakalang may isang batang galing sa putikang Iskanita, na makakatalo sa anak ng Count na lumaki ng may pinakamahusay na kalidad ng edukasyon na makukuha. Ngunit ayaw na niyang umatras pa. Ayaw na niyang tumakas muli. Kaya't nagpasya siya, na ilabas ang lahat ng kanyang nalalaman. Tiningnan nito si Godwin at sinabing, ayaw na nitong gawin pa sa harap ng mismong taong sumira ng tahanan nito. At dito ay nilabas ni Vlad ang lahat ng kanyang aura, at naghanda ito sa pag-atake. Muling umatake si Istvan, saad ng boses, ang nakakatakot sa Great Sword ay hindi ang lakas ng pag-atake nito, kundi ang sunod-sunod na atake na hindi humihinto. Muling umilag si Vlad sa sunod-sunod na atake ni Istvan. At dito ay muling nagbanggaan ang dalawa mandirigma. Bahagya namang umatras si Vlad dahil sa sunod-sunod at malalakas na atake na pinakawalan ni Istvan. Muling umatake si Istvan ng pababa. Sa tinding ng kanyang atake ay nadurog ang kinatatayuan ni Vlad. Nasalag naman ito ni Vlad, ngunit napatalsik ito sa tindi at lakas ng hampas ni Istvan. Napaisip na nga lang dito si Vlad at napasabing, malakas daw ito si Istvan. Hindi pa daw nito naranasan ang ganitong magaspang at mabigat na pamamaraan ng espada. Tuloy pa nito, na ang haba ng kanyang espada ay naglalagay sa akin sa isang mahirap na sitwasyon at sa distansya. Kung ganoon, ay lalapit na lang daw ito para makahanap ng pagkakataong umatake. Muling sumugod si Vlad, inilagan nito ang lahat ng pag-atake ni Istvan. Nagpatuloy itong umilag hanggang sa nakapasok ito sa loob ng kanyang depensa. Sinabi ni Vlad na ang tanging lugar, kung saan may pag-asa itong manalo. Nagsalpukan muli ang kanilang espada, ngunit sa pagkakataong ito ay si Istvan naman ang tumalsik. Saad ni Vlad, na hindi niya ito hahayaan pang makalayo. Sinugod ulit ito ni Vlad, ngunit tinapunan ni Istvan ng putik sa mukha si Vlad gamit ang kanyang espada. Napapikit si Vlad ng bahagya, at sa pagkakataong iyon ay umatake si Istvan ng patusok. Napansin naman ito ni Vlad, at sinalag gamit ang kanyang armor. Nabigla naman si Istvan sa pangyayari, ang akala nito ay katapusan na ni Vlad. Nabigla nga din dito si Godwin at napatanong, kung paano nito nagamit ang skills na iyon na tanging ang Holy Knight lang ang nakakagawa. Napasabi naman si Vlad na hindi niya inaasahan ang ganoong galaw ni Istvan. Ang atake na iyon ay mabigat kaya hindi niya daw itong tuluyang nailagan. Sinundan naman ito ng suntok ni Istvan at napasabing, anong pakulo na naman daw ang ipapakita nito ni Vlad. Sinalubong naman ito ni Vlad at sinabing, hindi daw ito gagana sa kanya.
At dito ay hinayaan ni Vlad na siya ay tamaan ng suntok ni Istvan. Sa lakas ng kanyang suntok, ay tila nakabuo ito ng shockwave. Biglang nakaramdam si Istvan ng sakit, sa hindi inaasahang pangyayari, ay nabali lahat ng kanyang mga darili sa kamay. Inipon pala ni Vlad ang kanyang aura, patungo sa kanyang noo upang masalag ang suntok ni Istvan. Nagsalita naman ang boses na ito na daw ang kanyang pagkakataon upang umatake. Muling sumugod ang dalawa at nagbanggaan ang kanilang espada. Sa tindi ng kanilang sagupaan, ay nabalot ng aura ang kanilang paligid, at isang malakas na pagsabog, ang yumanig sa buong lugar. Nag-alala si Alicia, napatayo ito at iniisip kung buhay pa si Vlad. Nang mawala ang usok, lumitaw ang dalawang anyo. Nakatayo pa rin sila, ngunit sa huli ay namagitan si Godwin, sinalag nito ang espada ni Vlad at iniligtas si Istvan. Tinanong ni Vlad kung makukuha ba nito ang kanyang gantimpala. Tinitigan lamang ito ni Godwin. Tinanong ni Vlad kung tama ba ang kanyang ginawa. At sumagot si Godwin na oo. At dito ay sinabi ni Vlad na sa wakas at naabot ka na ng aking espada. Dahil dito, iginiit ni Vlad ang kanyang karapatan. Bagamat nag-alinlangan, napilitan si Godwin na tanggapin ang pagkatalo. At sa huli, buong tapang na hinarap ni Vlad ang lahat, at malinaw niyang sinabi ang kanyang hiling. Ang gantimpala, na nararapat sa isang nagwagi, ang espada ni Istvan. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.